Ayan, isang magandang gabi, isang magandang araw sa ating lahat. At syempre, ayun, topic pa rin po natin, ano po, itong patungkol sa pag-ayaw ni Nanay Melda na si Joy ay sabi nga niya, wag munang i-love team. So medyo mahirap na ika nga'y hindi natin alam kung sino ba yung dapat ditong sundin. Sino ba ang dapat sundin? Yan. Dapat bang sundin yung kagustuhan ng mga maka-franjoy na ituloy? Kasi syempre, kinikilig sila, masaya sila. Marapat po ba? And ito, number 2, marapat ba wag na pakinggan si Nanay Melda? Dahil sabi nga nila, mas maganda raw ang magiging career o kinabukasan ni Joy at tuloy-tuloy ang ma-maintain yung siya ay nasa top, ano po, ibig sabihin sa lahat ng angels, siya ay nangingibabaw. So marapat ba baliwalain, wag na lang pakinggan si Nanay Melda? Mga katanungan po yan. Marapat ba na pakinggan, o baliktarin naman po natin, marapat bang pakinggan si Nanay Melda sa kanyang kagustuhan na wag na munang i-love team? Yun. Or marapat bang wag nang pansinin yung mga kakiligan? Yun yung mga tanong eh. Kanino ang final decision? Kay Joy? Sabi nila, si Joy naman daw ay, kumbaga, nasa hustong edad na, kaya na magdesisyon. So, agree po ba kayo na desisyon na ni Joy? Or hindi na niya pakinggan si mama niya kung ano man ang gusto ni mama niya mangyari? Marapat bang i-bypass na o wag nang intindihin si mama niya? Yung mga ganyan tipo kasi yung iba, sinasabi nila, si Joy naman daw ay nasa hustong edad na, so pwede na raw naman si Joy ang magdesisyon. Yung mga ganong mga sinasabi nila no, sa mga comment. Sabi nila, masaya naman daw si Joy, kita sa mga labi na masaya siya. Sabi nila, si Fran daw ay in love daw kay Joy. Medyo ang dami ang daming mga option na pagpipilian, sino ba ang dapat sundin? Ano po? Pero sa part ko, medyo mahirap po at kailangan po natin i-neutral ito. Hindi po tayo po pwedeng papanig kay Nanay Melda. Kayong tayo po ay pilitin natin na maging neutral. Mahirap pa sa ngayon na tayo magdesisyon dahil pareho po. Anong pareho? Pareho kalingap po. Sila Kuya Bal, sila Kalingap, kanilang Kalingap, sila Nanay Melda, sila Joy, sila ay nasa Kalingap. Kaya hindi po tayo pwede dito na pupukus o papanig sa isa lang. Kaya nga, ang tanong dyan, marapat ba sundin yung mga kinikilig? Baliwalain si Nanay Melda? Or marapat ba si Nanay Melda ang masunod, baliwalain yung mga kinikilig? Or si Joy, nasa kanya ang final decision? Ano po? Pero, ito nga ang sa part ko nga po. Kung isang halimbawa po, nasusundin yung mga kinikilig, ano po, hayaan na lang kung merong taong nalulungkot, nalulumbay at nai-stress at hindi masaya. Maatin po ba natin? Tanong ko lang. Tayo po masaya na mayroong franjoy. Meron naman po nagmumukmuk. Paano po ang buhay natin kung tayo ay nag-enjoy na mayroong franjoy, gayong meron naman pong nanay? Buti kung si Nanay Melda viewers lang, ay nanay po yan ni Joy. Maatin po ba natin yun? Ano po ang dapat gawin? Ano po? So kung si Nanay Melda man po ang susundin, wag nang ituloy yung plan Joy, wag na muna. Yan muna. So, ito po ba ay malaking kabawasan para sa atin na maudlot yung ating kakiligan? Kung si Nanay Melda po ang susundin, na wag na muna sa ngayon. Dahil medyo sariwa pa para sa kanila. Hindi totaling wag na. Ano po? Iyon po ba ay malaking kabawasan na maudlot yung ating kakiligan? Teka po muna, ano po? Maganda sana kung may love team kasi nga para tuloy-tuloy yung career at ma-maintain yung pag-angat niya ni Joy. Ano po? Maganda sana. Pero sabi ko nga, anong sabi ko? Wala pa akong sinasabi. Pero si Joy po ay may sarili ng fans o supporters. Ano po? Kaya may community na. Sa madaling salita. May Joynatics, yung mga ganun. May community na siya. Mahirap na sundin yung gusto nating tayo kiligin na meron naman, buti kong nanay lang yun, viewers lang yun, yung malulungkot o na-stress, may trauma pa, ay nanay po yun. So kung si Nanay Melda man po ang susundin, ay di malulungkot naman ang mga Joynatics, ang mga Franjoynatics, ang mga maka-Franjoy, malulungkot naman. Ano po ang mas maganda? Yung tayo, yung mag-a-adjust, na meron naman po iba pang option para tayo hindi malungkot. Meron naman po diyang may Chris. Ano po? May LC. May jump car. Yung iba pa, yung isang love team pa.
kay coach. No. May option po para tayo kiligin, focus muna. Suportahan muna siguro ang ibang love team. Pero pwede po tayo doon mag-focus, kiligin. Kasi, yung kay Nanay Melda sa panahon ito, siguro, hindi po mahirap na siguro. Sabi nga ni Kalinga Prab, irespeto muna. At sabi nga ay hari nawa, sana ay magbago ang isip. Sana. Pero, kapag hindi pa talaga ready at may phobia pa or ano pa, sariwa pa ang mga alaala, irespeto. Hindi po yan kabawasan sa ating pagkatao na si Nanay Melda, kung siyang masusunod, hindi po kabawasan na maudlot yung ating kakiligan. Dahil meron pa naman pong iba pang love team na pwedeng subaybayan. Mali po ba ako? Anytime, okay na. Si Nanay Melda, di ilarga. Pero kung hindi pa, sabi nga ni Kalinga Prab, respeto. Hindi po iyan kabawasan sa ating pagkatao at hindi po mahirap intindihin, unawain yung salitang respeto. Hindi po mahirap yan na i-apply natin doon sa isang tao. Hindi totally sinabing hindi na ilalabtin kahit kailan. Ang sabi po, huwag muna. Kasi kung alam nyo po, kung alam nyo naman po, alam nyo naman siguro yung mga pangyayari before. Doon, sa pahayag ni Nanay Melda, doon natin nalaman ang katotohanan, lumabas yung totoo. Na sila pala ay talagang naapektuhan, hindi naapektuhan dahil sa hindi sa nagkatuluyan. I-declare ko lang, lilinawin ko lang, ano po. Hindi naapektuhan dahil sa hindi sila nagkatuluyan. Naapektuhan po dahil nung time nawala na ang Danjoy. Si Joy po'y nawawala, alam po namin yun, yung balitang iyon. Si Joy po'y nawawala, hindi na lang po namin hin-highlight yan sa topic. Na si Joy po ay nawawala, hindi po makita, hindi po makontak. Tinatawagan po nila Nanay Melda, nila Kuya Andy, hindi po makontak. Nung time na yun, gabi, hinahanap po ni Nanay Melda si Joy. Dahil kung mapapanood niyo po sa episode 4 ng Danjoy before, ang sabi po ni Nanay Melda, nag-aalala ako sa anak ko na kapag iyan ay nasasaktan or inaaway ng kanyang mga kapatid, naiyak lamang niya, na malay lang kami, yan ay naninigas na. Iyan po yung dahilan kung bakit po si Nanay Melda na sobrang nag-alala at napektuhan dahil no, that time na hinahanap nila si Joy, kinukontak, hindi po makontak si Joy, alala si Nanay Melda, baka kung ano nang nangyari kay Joy dahil hindi nga po sumasagot sa mga tawag at sa mga text. Kaya hindi po maiwasan sa isang ina ang mag-alala na kahit 10 oras po ng gabi yan, umulan, bagyo yan, kahit anong dilim po niyan. Ikaw mang ina, kapag ang anak mo ay mayroong mga ganung mga pinagdadaanan o mga tawag ito, mga natitrigger na gano'n na naniligas, siyempre, kukontakin mo, hindi mo makontak-kontak yung anak mo. Siyempre talagang, kahit bagyo-bagyo yan, ako mang ito. Ano po, ang anak ko, alam ko may pinagdadaanan, may problema. Tapos hindi ko makontak, siyempre isipin ko, baka nanigas na to. So kahit yung bagyo, talaga, tusugod ako para puntahan natin yung anak ko. Ang kasamaan palad, that time na umalis sila Nanay Melda ng bahay, para puntahan, hanapin si Joy. Muntik na po silang mamatay na aksidente dahil yung sasakyan nilang sinakyan ay yun, nang nangyari, doon siya napunta sa unahan. No, sa may likod ng driver ng bus ba ito? Na ano na sila. Ano? So doon na yun, medyo parang kapobya, natakot kasi si Nanay Melda na maaaring mamaya, siyempre, hindi man sa dahil sa hindi sa nagkatuluyan, yung makaramdam si Joy ng problema na ka-estresan, baka mamaya hindi kayanin. Ano po, hindi naman tayo kasi manhid, minsan talagang nadadala tayo ng kahit yan ay love team, pero minsan napo-fall. No? Ayun mga hindi ko alam kung na-fall nga ito si Joy. Nalabas sa pangil ko. Ayun lang, yun lang yung akin. Siguro kayo natin maghintay. Ano po, hindi muna sa ngayon. Hintayin po natin na maging okay, maging kalmado si Nanay Melda. Hintayin po natin iyon, hindi pa naman po huli ang lahat. Na makapaghintay sana tayo ng konting panahon para maging okay, pumayag si Nanay Melda. Huwag po natin pilitin at huwag po tayo magpo-post. Huwag po kayong nadidismaya, huwag po kayong maninisi na ganito, ganyan. Huwag din pong manunumbat. Dahil unang-una, pilitin po siguro natin na maging neutral, maging balance lang, maging kalmado. Dahil unang-una, hindi po magkalaban sila Nanay Melda, si Joy at sila Kalinga Prab. Kalinga pa rin po iyan. Wala naman po problema. At saka hintay lang po tayo. O pakiusap din sa ibang reaktor, wag po tayo agad, nandun agad tayo, tumalon agad tayo dun sa parang pinalalabas natin masama si Nanay Melda. Hindi lang pa kaya pang magdesisyon umuo dahil sa problema pinagdaanan, hindi po ba natin kayang intindihin yun? Tayo po ay magulang. Hindi po ba natin kayang intindihin? Isang halimbawa po, kung tayo man po ay strong at kaya natin paglabanan, anumang problema na dumarating sa ating buhay, hindi naman po lahat ng ating, hindi naman po lahat ay kagaya natin na matatag at matibay. At sabi nila, hindi ka dapat nabubuhay sa nakaraan. Yes, hindi tayo dapat mabubuhay sa nakaraan. Press na press pa. Alam niyo yun, yung kayo pa yung muntik ng mga aksidente. At yung pag-aalala,
nag-aalala kayo sa anak niyo na baka nanigas na ito? Kasi natitrigger nga si Joy, yung paninigas ng, parang ano, yung umatake yung nagpapanik siya, no? Yun, kung napanood niyo po yun, yung kay, ayoko kasi mababanggit yun eh. Pag napapanood ko yun talaga, naiyak ako dun eh. Yung napanood nyo kay Pastor AR, na in-interview na si Joy, talagang yung iyak niya, gusto niya umiyak ng sagad, pero pinigilan niya. Pero awa ng Diyos, tumulo na rin yung luha niya. Di ba? Yung kinikwento niya, yun yung problema niya eh. Ano yung problema niya? Na kapag meron siyang problema, at share niya doon sa kaibigan niya, minsan yung kaibigan niya sasabihin niya, baka naman kasalanan mo, baka naman ganito ka, para binabalik sa kanya yung mga parang gustong siya sisihin. Kaya mas minamabuti po ni Joy na sinasarili niya ang mga problema. Dinadaan niya, kagaya nga po, ano po, dinaan niya, nag-jogging na lang na nag-jogging, naglakad na nag-iisa. Natatandaan niyo po yun? Nang naabutan po nila Ian, ni Kuya Jens, 2 beses, na naabutan ni Jens, na naglalakad si Joy mag-isa. Ano po? Yun lang, siguro para sa akin, makakahintay. At hindi pa siguro ito yung tamang panahon na muling malabing. Pero sabi nga ni Nanay Melda, hintay muna yan. Hintay muna. Ano tawag dito? No. Sabi ni Nanay Melda, wag muna. Yun, nabawala tuloy ako sa focus tuloy. Kaya maghintay-hintay po tayo. Yun. Sabi ni Nanay, wag muna ilabdin. Kaya maghintay muna tayo. Hindi po mahirap yung intindihin. At sa panahon ito, bigyan muna natin ng palugit. Hindi ba natin kaya bigyan ng palugit? Na makapag-isip-isip yung mag-ina, mag-usap yung mag-ina. Di ba? Hindi pa natin kaya bigyan muna ng palugit? Wala pang update kung sila ba nagkausap na o ano pa. Di ba? Pero kung talagang ayaw ni Nanay Melda, wala po tayong magagawa. Ako gustuhin ko man, kasi pabor din para sa karera ni Joy, pabor yon. Pero pag talagang ayaw ni Nanay Melda, wala po tayong magagawa. Ano po? So kung ayaw ni Nanay Melda, baka yun namang iba, banatan agad, kung ano nun sasabihin. Pero expected na yan. Ganun talaga mangyayari. Pero ito po, sa ibang mga reaktor, bilang tayo reaktor, ito po yun eh, mabubutasan din tayo po ng mga anti-kalingap na sinasabi nila anti-kalingap. Kapag ganun, na pag sinasabi nila asahan mo, pagka umalis na kalingap yan, durog ka dyan. Kasi reaktor, dabanatan ka dyan. Dapat yun dun, may iwasan din po natin yun. Yung iba sabihin nila anti-kalingap ako. Pero sa akin, para sa akin sa pangyayaring ito, wag natin wag tayo sobrang magsalita bagkus tayo ay magbigay ng magandang reaksyon at kung sakaling mapapanood yun ni Nanay Melda, alam ko nanonood si Nanay Melda, doon baka mahihimas-masan si Nanay Melda. Pero daway kung tayo mag-reaction, daway tayo mag-reaction at doon parang labas na labas na yung paninisi at panunumbat. Sa halip po na si Nanay Melda maging kampante, maging relax lang, baka stress ang abutin at baka tuluyan na talaga na hindi na magbago yung kanyang isip. Mas mahirap po. Magtulungan na lang, hintayin po natin muna na makapag-usap yung mag-ina. Ano po, at mahirap po na tayo agad-agad ay atake, agad-agad ay kung ano-ano agad-agad sasabihin, nandiyan agad ang panunumbat. Hindi po makakatulong yun. Hindi po makakatulong yan. Ano po, maging kalmado lang po tayo. Ano po, ayun na, tanong ko, pwede kayo mag-comment. Sino ba dapat sundin? Yung ina na nakikiusap, wag muna. Hindi totaling hindi. Hindi, ilalabtin. Hindi. Wag muna. Hindi po mahirap intindihin yun. Sino ba dapat sundin? Yung kinikilig? Na mawadlot yung kakiligan? Pero kung gusto kiligin, marami naman pwede pang subaybayan. Ano po? Paghintay lang po tayo. Ano po? Yun lang. Abangan nyo ko guys sa aking next video. Kalma lang tayo. At wag po tayo magsasalita, magbibitaw ng salita na makakasakit sa damdamin nila Nanay Melda. Mahirap po. Baka mamaya kung sa pamawi, kung sa pamahantong, kumantong, baka mamaya si Nanay Melda may stress pa, magka-problema pa. Kaya relax lang, hinihinay lang po tayo. Ano po, wag po kayo masyado dahil lang sa naudot na kakiligan, tayo magko-comment na magbibitaw na hindi kaaya-aya na salita. Wag po ganon. Abangan nyo ako guys sa aking next video. Kalmada lang po tayo. Relax lang, hindi po natin kailangan pakaseryosohin. Kilig lang po yan. Ano po, kilig lang po yan. At ang kakiligan, anytime pwede po yan. Maghintay tayo ng tamang panahon. Ano po, abangan nyo ko guys sa aking next video po. Mega lang shout out. Alalay lang kayo sa pagko-comment guys, no. Sino ba ang dapat sundin? Si Nanay Melda na wag muna. So hindi totally hindi. So bigyan natin ng konting panahon. O sundin natin yung mga kinikilig na wag maudot yung kanilang kinikilig. Ano po ba? Or sundin na lang ni Joy kung anong gusto na kinikilig. So ibabay pa si Nanay Melda. Pwede po kayo mag-comment para magkaroon po ng mga iba-ibang mga suggestion, opinion na maganda na ito po ay makakabuti, makakatulong para kay Nanay Melda kung ano po ang mas makakabuti. Ano po. Ayun na, abangan nyo ko guys sa aking next video. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Pakiclick naman po ng thumbs up.